Sa nakaraan nating kwento, ipinakita kung saan idineklarang ng Ye Clan ang pagpapatalsik kay Yesuan bilang prinsipe sa kadahilanang wala raw itong talento. Ipinakita rin ang pagpasok ni Yesuan sa Boundless Tower, kung saan ay kanyang natutunan ang paggamit ng Golden Body sa pagkukultivate matapos masira ang kanyang dantian, at ang huli ay ang paghaharap ni Yesuan at ni Anlanshu nang mahawakan ng ating bida ang kanyang kokomelon. Kaya't atin nang simulan ng susunod na kwento. Nagsimula ang eksena matapos ibigay ni Anlanshu ang isang jade pendant kay Yesuan upang imbitahan itong tumungo sa Kangmu Academy, dahil sa itinakwil na rin ito ng sarili nitong pamilya. Habang sa kabilang banda naman, ay napaluhod ang Great Elder nang marinig ang mga sinabi ni Anlanshu tungkol sa pag-iimbita nito kay Yesuan upang tumungo sa Kangmu Academy, dahilan naman upang magalit ang Patriarch at utusan ang mga tauhan nito na wasakin ang dantian ng Great Elder dahil sa mga kahihiyang ginawa nito. Makalipas naman ang maghapon, ay sumapit na ang gabi kung saan ipinakita siya lang na galit at iniisip ang paghihiganti kay Yesuan, at hindi pa raw natatapos ang lahat sapagkat nais nitong pagbayarin si Yesuan ng 10 beses. Subalit bigla na lamang, may isang mabilis na bagay ang tumama sa kanyang leeg na kanyang ikinagulat, na kung saan ay ipinakita si Yesuan ang may gawa ng pag-atake. At habang paunti-unting tumatagas ang dugo sa leeg nito, ay winika ng ating bida na nais niya lamang putulin ang ugat ng kanyang problema. Samantala, mula naman sa itaas, ay palihim na nagmamasid si Anlanshu kasama ang misteryosong individual, at pinag-uusapan ang tungkol sa katangian na mayroon ang ating bida. Sinabi naman ng misteryosong individual na isang mabuting nilalang si Yesuan, subalit magkaiba raw sila ng mundo, at sa tingin nito ay hindi karapat-dapat si Yesuan kay Anlanshu. Gayunpaman, ay walang pakialam si Anlanshu sa sinabi nito, dahil si Yesuan lang raw ang tanging nakapagpatibok ng kanyang kokomelon, puso. Lumipas naman ang 3 araw, ay pinakita na sakay-sakay sina Yesuan kasama ang kanyang kapatid sa isang karwahe patungo sa capital city. Sa kanilang paglalakbay, ay winikan ni Yesuan na malayo pa sila sa kanilang patutunguhan, subalit may isang city na maaari nilang puntahan na tinatawag na Chenshan City upang sumakay sa cloud boat nang mas mapabilis ang kanilang paglalakbay. Dagdag niya pa, na pumasok na ang kanyang kapatid sa loob ng karwahe dahil sa lakas ng hangin at baka masaktan pa ito. Sa pagpasok naman ng kapatid ni Yesuan sa loob, ay nagpakita naman ang master nito, dahilan upang magulat ang ating bida. Kaya't kanyang naitanong kung paano ito nakalabas sa kanyang Sea of Consciousness. Saad naman ng master nito na iyon ay illusion lamang, at tanging si Yesuan lang ang nakakakita sa kanya. Subalit dahil sa pagiging kuryosidad, ay sinubukang hawakan ni Yesuan ang kanyang master, dahilan upang magalit ito at pinagbantaan ang ating bida na kanya itong pahihirapan sa kanilang pag-eensayo. Inilabas naman ng master ni Yesuan ang imahe ng Boundless Tower upang sabihin rito na nagbukas ang ikalawang palapag ng Boundless Tower, at kinakailangan na ni Yesuan magmadaling mahanap ang isang kapiraso ng Tao Principle, sapagkat ito lang ang tanging makakapagligtas sa kanya sa oras na matagpuan niya na ito. Sinabi naman ni Yesuan na siya rin raw ay nagmamadali, kaya't maaari raw ba ituro ng kanyang master kung saan mahahanap ang mga ito, na sinagot naman ng kanyang master habang tila ng aasar, na nais rin itong malaman kung ano pa raw ang silbi ni Yesuan. Makalipas ang ilang oras ng paglalakbay, ay dumating na rin sina Yesuan sa Chenshan City at agad na ibinenta ang kanilang karwahe kapalit ng 500 gold coins. Matapos nito, ay kanilang napagdesisyonan na mamili ng mga kinakailangan sa kanilang paglalakbay, na ikinatuwa naman ng kanyang kapatid. Ngunit makalipas ang ilang sandali, habang sila ay naglalakad dala-dala ang kanilang napamili, ay nadaanan nila Yesuan ang isang mangangalakal na nagtitinda ng mga sari-saring kwintas at singsing, dahilan upang lumitaw ang kanyang master at ipinag-utos na bilhin nito ang kulay lilang singsing mula sa mangangalakal. Agad naman na sinunod ni Yesuan ang nais ng kanyang master, kaya't hindi na ito nag-atubiling bilhin ang singsing na nagkakahalaga ng 10 gold coins. Gayunpaman, habang abala si Yesuan sa pakikipag-usap sa mangangalakal, ay may isang individual ang sumigaw upang patigilan si Yesuan sa pagbili ng singsing.
Mula roon, ay pinakita ang isang individual na may kulay asul at mahabang buhok, at nais nitong bilhin ang singsing sa halagang 29 na gold coins. Ngunit mariin namang tumutol ang kapatid ni Yezuan, dahil nabili na ito ng kanyang kapatid at bakit nais pa nitong kunin ang singsing. Samantala, napalingon naman ang individual matapos marinig ang sinabi ng kapatid ni Yezuan habang sinasabi niya sa kanyang isipan na sino raw ang mapangahas na sigawan siya. Subalit sa kanyang paglingon ay namangha ito sa ganda ng kapatid ni Yezuan, dahilan upang hawakan nito ang mga kamay ng kapatid ng ating bida at tanungin ang kanyang pangalan, na sinagot naman nito at nagpakilala bilang si Yeling, kasabay ng pagtatanong kung ano raw ang problema. Mabilis namang hinayla ni Yezuan ang kanyang kapatid nang mapansin ang ginagawa ng naturang individual, sapagkat ano raw ang ginagawa nito at isa raw ba itong pervert. Ngunit hindi naman ito pinansin ng naturang individual, sa halip ay ibinigay nito ang isang heavenly fireworm jade at winikang itago ni Yeling ang bagay na iyon upang mapanatili ang init sa kanyang katawan, dahil matapos niya raw gawin lahat ng kailangan niyang asikasuhin ay dadalhin niya ito. Dagdag niya pa na para sa kapatid ni Yezuan ay hahayaan niyang makuha nito ang singsing. Maya-maya lang ay bigla itong naglaho sa harapan nila Yezuan na ipinagtaka naman ng ating bida, kaya't kanyang naitanong sa kanyang master kung anong klaseng nilalang ang naturang individual at bigla na lamang itong naglaho sa kanilang harapan. Winika naman ng kanyang master na wala pa si Yezuan sa kalingkingan ng naturang individual. Gayunpaman, ay wala rin itong masamang intensyon sa kanyang kapatid, sapagkat ang ibinigay raw nitong heavenly fireworm jade ay lubos na makakatulong sa kanyang kapatid. Makalipas ang ilang oras sa gitna ng gabi ay may isang nilalang na nakaluhod at nag-aantay sa utos ng kanyang master kung nais na ba nitong dakpin ang kapatid ni Yezuan. Ipinakita naman ng naturang individual na nakausap nila Yezuan na sinasabing namangha raw ito na may isang individual sa ganoong konstitusyon na naroon sa maliit na lugar ng Jiang Kingdom, at kung hindi lang raw importante ang kanilang ginagawa para sa Heavenly Sword Master Cave ay dinala na niya ito papalayo. Samantala, naitanong naman ng alagad nito kung nais rin ba nitong dakpin ang ating bida na si Yezuan, subalit winika ng naturang individual na si Yezuan raw ay mayroong diferensya sa kanyang dantian at magiging isa lang itong pabigat kung sakaling dadalhin pa nila ito. Lumipat naman ang eksena mula sa loob ng Sea of Consciousness ni Yezuan na ipinakita ang isang malaking bakas ng pag-atake mula sa pag-eensayo nito sa paggamit ng espada. Maya-maya pa ay napaupo si Yezuan dahil sa pagod at ikinatuwa nito matapos niyang mamaster ang isang teknik na makakayang pumaslang sa isang atake lamang. Samantala, winika naman ng master ng ating bida na kung nais ni Yezuan na maging eksperto sa paggamit ng espada, ay nararapat na maintindihan nito ang tinatakbo ng kanyang puso. Bika niya pa na hindi pa naabot ni Yezuan ang antas ng Imperial Chi Realm, kaya't nakakaranas ito ng sakit sa paggamit ng teknik. Marahan namang tumayo si Yezuan mula sa kanyang pagkakaupo habang nakatukod ang kanyang espada. Aniya na sa tingin niya ay hindi siya matatakot na paslangin ang naturang individual gamit ang kanyang kakayahan na gamitin ang espada. Gayunpaman, ay winika ng master ni Yezuan na tila raw minamaliit nito ang kapangyarihan ng espada, sapagkat sa pamamagitan nito ay makakaya niyang makipaglaban sa ere. Saad niya pa na ay i-activate niya ang singsing na nabili ni Yezuan mula sa mga ngalakal na tinatawag na Ring of Lightning na maaari niyang magamit sa pamamagitan ng kanyang inner chi at mailalabas ang kapangyarihan ng Thunder and Lightning. Natuwa naman si Yezuan sa kanyang nalaman, kaya't agad niyang sinuot ang singsing habang binabatukan siya ng kanyang master. Saad niya na mayroon raw palang magandang paningin ang kanyang master at bakit hindi sila tumungo sa Taobao sa hinaharap dahil maaari silang kumita ng malaking pera. Matapos ang eksena mula sa Sea of Consciousness ni Yezuan ay nagising na rin ito matapos itong palabasan ng kanyang master mula sa Boundless Tower. Ngunit sa kanyang paggising ay napansin nito ang singsing na kanya ng suot-suot at napagpasyahan na tanggalin ito upang itago dahil ito ay napakahalagang bagay. Subalit biglang natigilan si Yezuan nang kanyang marinig ang sigaw ng isang lalaki mula sa labas ng kanyang silid na sinisigawan ang kanyang kapatid, at nais itong paglaruan.
Dahil dito ay dali-daling lumabas si Yesuan upang tingnan ang sitwasyon ng kanyang madatnan ang isang lalaki na binabastos ang kanyang kapatid na si Yeling. Mabilis na kumilos ang ating bida upang sipain ang hangal dahil sa pambabastos nito sa kanyang kapatid, dahilan upang tumilapon ito sa hindi kalayuan. Matapos bumulagta ng hangal ay naitanong ni Yesuan kung ayos lang ba ang kanyang kapatid, na sinagot naman nito na ayos lang siya ngunit nang siya raw ay pabalik na sa silid ay nasalubong niya ang hangal na iyon at hindi na siya pinaalis. Sa kabila nito ay unti-unting bumangon ang hangal habang galit na isinigaw na kung sino raw ang ating bida dahil sinubukan itong kalabanan ng drunken immortal cloud ship, at napapagod na raw ba itong mabuhay. Dagdag pa nito, humingi ng tawad si Yesuan at lumuhad ng sa gayon ay hindi na niya ito paslangin. Sa mga sinabi ng hangal, ay nagalit naman si Yesuan, dahilan upang tutukan niya ito ng espada, kasabay ng pagbabanta rito na subukan nitong muling sabihin ang kanyang mga sinabi, dahil hindi raw siya mag-aatubiling paslangin ito. Maluha-luha namang gumapang ang hangal sa lapag habang nakatutok ang espada, at sumisigaw ito upang humingi ng tulong, na narinig naman ng mga tauhan ng drunken immortal cloud ship, kaya't mabilis itong nagsitakbuhan upang patigilan ang paglalaban sa kanilang barko, dahil mahigpit na ipinagbabawal ang ganitong gawain sa loob ng kanilang nasasakupan. Sa pagdating ng mga tauhan ng immortal cloud ship, ay agad nitong pinalibutan sina Yesuan, ngunit itinuro naman ng kapatid ng ating bida na ang may sala ay ang hangal, dahil ito ang nag-umpisa ng gulo. Samantala, napansin naman ni Yesuan ang mga antas ng lakas ng mga tauhan ng drunken immortal cloud ship, kung saan ay mayroon itong 3 sky realm at 6 na imperial realm. Kaya't sa isip-isip ng ating bida, lubha raw talagang napakalakas ng mga miyembro ng immortal cloud ship. Gayunpaman, ay mariing tumanggi ang hangal sa mga paratang ng kapatid ni Yesuan at itinuro ang ating bida, dahil nais daw siya nitong paslangin. Subalit, may isang babaeng individual ang nagsalita at ipinag-utos na hulihin ang hangal at dalhin ito palabas ng silid, at doon na lamang magpaliwanag, na mabilis namang sinunod ng mga tauhan nito. Mula roon, ay ipinakita ang isang babae na kapitan ng drunken immortal cloud ship na nagngangalang Jiang Meng, habang sinasabi na ang batas ng kanilang sekta ay para sa lahat, kahit na ito pa ay isang sword cultivator. Kaya't naitanong nito kung kusa na raw bang aalis sina Yesuan, o ipapakaladkad niya pa ang mga ito. Tumugon naman si Yesuan na tila nangangamba, na kung hindi raw para sa isang swordsman, ay paano naman raw ang isang great swordsman, kung kasama pa rin ba sa batas nito. Napatitig naman si Captain Jiang Meng sa mukha ni Yesuan, sapagkat mayroon raw daan-daang great swordsman mula sa Jiang Kingdom, subalit ni isang beses ay hindi nito nabalitaan ang tungkol kay Yesuan. Sinagot naman ito ng ating bida na siya raw ay nag-eensayo kasama ang kanyang master, at kung nagdududa ito, ay maaaring maghanap siya ng isang individual na maaari niyang makalaban. Napangiti naman si Captain Jiang Meng, dahil hindi na raw iyon kailangan, sapagkat isa naman daw disciple si Yesuan ng isang swordsman, kaya't ikukuha na lamang niya ito ng isang special room na kanilang matutuluyan. Matapos ang kanilang usapan, ay tumungo na rin sina Yesuan sa isang special room na may mag-agarang kagamitan at maraming pagkain, hanggang sa nagpasya na si Captain Jiang Meng na iwan muna ang magkapatid. Sa paglabas ni Captain Jiang Meng sa silid, ay sa isip-isip nito, inaasahan na raw niya sa isang swordsman na napaka-weirdo tulad ni Yesuan. Ngunit sa kanyang pag-iisip, ay may isang elder ang nagsalita mula sa kanyang likuran, na kung papatuloyin ni Captain Jiang Meng ang ating bida sa special room, ay paniguradong magsisimula ng gulo si Elder Gu. Gayunpaman, ay winika ni Captain Jiang Meng na tila may masamang binabalak, na mas mabuti na raw iyon, upang matapos na rin ang problema nila tungkol kay Elder Gu. Habang sa isipan naman ng elder, ay masyado raw makapang manipula si Captain Jiang Meng, kaya't paano ito magkakaroon ng tunay na kaibigan. Lumipat naman ang eksena, kung saan pinakita ang isang barkong panghimpapawid na naglalakbay patungo sa capital city, at mula sa loob, ay sakay-sakay nito ang mga individual, kabilang sina Yesuan at ang kanyang kapatid. Habang masayang naglalakbay sina Yesuan, ay may isang batang lalaki ang lumapit sa kapatid ni Yesuan upang ito ay litin,
dahil daw isa itong mangmang, at hindi makakayang bumili ng mga bagong damit. Hindi naman pinansin ng kapatid ni Yesuan ang panlalait nito, sapagkat hindi importante sa kanya ang mga bagong isusuot, dahil ang mahalaga ay mayroon siyang kapatid. Dahil dito, ay nagalit ang batang lalaki at sinabing ang kanyang ama ay isang city lord ng Chenshan City, kaya't ang kapatid nito ay hindi napaka-importante. Dagdag pa ng batang lalaki, na kung nais siya nitong saktan, ay ang kanyang ama ang saktan nito at hindi siya. Subalit, bigla namang sumingit si Yesuan at hinawakan ang ulo ng kanyang kapatid, at naitanong kung ito raw ba ang kanyang bagong kaibigan. Samantala, mula naman sa silid ni Xiangmeng ay tumungo roon si Elder Gu upang kwestiyonin ito, kung ito ba ang naglagay ng isang hindi pa nakikilalang individual sa first class room, na sinagot naman ni Captain Xiangmeng na isa naman itong great swordsman, kaya't ayos lang iyon. Subalit, winika ni Elder Gu na nasa isang 17 taong gulang, o 18 na gulang na swordsman ito, at bakit hindi na lang daw sabihin ni Captain Xiangmeng, kung ito ba ay si An Lanshu o si Gu Shi. Inasar naman ni Captain Xiangmeng ang naturang elder, dahil tila raw nagpapakita ito ng katapatan sa kanyang big brother, dahilan naman upang magalit ang elder sa pinagsasabi ni Captain Xiangmeng, sapagkat sila raw ay ginagawa lang ang nararapat na gawin. Bika pa ni Elder Gu, na si Captain Xiangmeng raw ay ginagamit lang ang sariling kapangyarihan para sa sarili nitong interes. Pagkatapos ng kanilang usapan, ay agad namang umalis si Elder Gu, habang naiwan naman si Captain Xiangmeng na naiinis, dahil iyon na raw ang kanyang pagkakataon upang mailipat siya sa pudor ng kanyang big brother. At kung hindi niya ito gagawin, ay kailanman ay hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makontrol ang Chamber of Commerce sa Chenshan City. Makalipas ang ilang sandali, ay tumungo si Elder Gu sa kinaroroonan nila Yesuan kasama ang mga tauhan nito, kasabay ng pagtapon ng kanilang kagamitan mula sa kanilang harapan, habang sinabi na sa tingin raw ba nila Yesuan na isang mahirap na nilalang ay karapat-dapat ito na tumuloy sa first class room sa kanilang drunken immortal cloud ship. Tumugon naman ang kapatid ni Yesuan, na ito ay desisyon ng kanilang Captain Xiangmeng, kaya't bakit sila nais paalisan nito. Ngunit naitanong naman ni Elder Gu, kung nagbayad raw ba ang mga ito o hindi, at mayroon ba silang tiket upang sumakay sa kanilang barko. Samantala, sa kabilang banda naman, ay napansin ito ng batang lalaki na iniinsulto sina Yesuan nila Elder Gu, kaya't agad itong nagsumbong sa kanyang ama na City Lord ng Chenshan City, subalit winikan nito na mag-antay muna ng ilang sandali. Marahan naman na pinulot ni Yesuan ang kanilang mga kagamitan, at sinabing ganoon raw ba ang mga gawain ng drunken immortal cloud ship, sapagkat sa tingin niya raw ay marami siyang nalaman tungkol sa mga pag-uugali nito. At dahil dito, ay sinabi ng ating bida na wala na silang pakialam sa first class room nito. Mabilis namang sumugod ang mga tauhan ng drunken immortal cloud ship, matapos na ipag-utos ni Elder Gu na paslangin sina Yesuan, dahil ito raw ay mga magnanakaw na sapilitang pumasok sa kanilang first class room. Sa pagsugod ng mga tauhan nito, ay agad na pinunterya ang kapatid ni Yesuan upang balaki na ito ang unang paslangin, na ikinagalit naman ng ating bida, dahilan upang lumitaw ang isang imahe ng malaking espada na nagbigay ng nakakasilaw na liwanag sa himpapawid. Sa paglitaw ng imahe, ay agad na sinipan ni Yesuan ang tauhan na papasugod sa kanyang kapatid, kung saan isang iglap ay tumilapon ito papalayo. Mula naman sa likuran, ay napagtanto ng City Lord na ang pinakita ni Yesuan ay isang sword heart purity, na ikinamangha naman ng batang lalaki dahil sa magandang labanan. Agad na tinutok ni Yesuan ang kanyang espada kay Elder Gu, kasabay ng pagbabanta rito na kung susubukan nitong galawin ang kanyang kapatid, ay papatayin niya ito. Gayunpaman, ay mabilis na naghanda si Elder Gu ng isang atake, at pag-ipon ng aura sa kanyang kamay upang atakihin si Yesuan, dahil hindi raw nito maaaring gawin sa kanilang barko ang pagmamayabang nito. Samantala, nagulantang naman ang City Lord nang makita ang lakas ni Elder Gu, dahil hindi raw ito kakayanin ni Yesuan, pagkat ang lakas ng Elder ay nasa antas ng Sky Realm. Mula naman sa silid ni Captain Xiangmeng, ay may isang alagad na nagmamadaling ibinalita na si Yesuan raw ay nakakaya ng gamitin ang Asterisk the Heart of the Sword,
kaya't maaaring mapaslang si Elder Gu laban dito. Ikinagulat naman ito ni Captain Jiang Meng, sapagkat kung ganoon raw ay lubhang napakalakas na ni Yesuan, at sa tingin niya na iyon na raw ang oras upang pumasok sa eksena. Nagsalita naman ang Elder mula sa kanyang likuran, at sinabing kailangan na raw nilang pigilan ang labanan sa pagitan ni Yesuan at ni Elder Gu, dahil hindi nila maaaring insultuhan ang magiging master ng sword daw. Sa gitna naman ng labanan, ay ipinakita si Elder Gu na bumulagta na matapos itong atakihin ni Yesuan. Kasunod nito ang paghahanda ng ating bida upang tuluyang paslangin si Elder Gu, habang ito ay nagbabanta na kung siya raw ay papatayin ni Yesuan, ay hindi ito titigilan ng kanilang Drunken Immortal Pavilion. Subalit bigla namang sumingit si Captain Jiang Meng sa kanilang labanan upang patigilan ito, para imungkahi na siya na ang magpaparusa kay Elder Gu, at magpaliwanag na lamang si Yesuan sa kanyang nagawa. Ngunit, sa hindi inaasahan, ay sinakal ni Yesuan si Captain Jiang Meng dahil sa pagpapakita nito. Aniya, na ito raw ang may kinalaman tungkol sa mga nangyayari. Habang sa kabilang banda naman, ay winika ni Elder Gu na ginagamit raw nito si Yesuan upang balakin na paslangin ang kanyang ama, kaya't nararapat lang raw na madamay si Captain Jiang Meng sa kanilang kaguluhan. Ipinakita naman ang itsura ni Captain Jiang Meng na nahihirapan dahil sa pagkakasikal ng ating bida, at sinabing huwag raw makinig si Yesuan sa pinagsasabi ng Elder. Sa kabila nito, ay muling naghanda si Yesuan ng isang atake, at pagpalabas ng enerhiya mula sa kanyang espada na tinutok niya kay Elder Gu. Maya-maya pa ay mabilis na pinakawala ni Yesuan ang isang malakas na atake na lumikha ng isang sword slashes patungo kay Elder Gu, dahilan upang ito ay mapaslang. Nang mapaslang ni Yesuan ang Elder, agad niyang itinapon si Captain Jiang Meng papalayo sa isang poste upang ibalik ang pabor na ibinigay nito sa kanila at pagbibigay ng pagkain. Kaya't hahayaan niya itong mabuhay, subalit wag na raw ito magpakita sa kanyang harapan. Samantala, sa gitna ng tensyon ay may isang misteryosong tinig na bumulabog sa kapaligiran, dahilan upang magulat ang mga indibidwal na naroon at magtaka kung sino ang nagsasalita. Mula naman sa itaas ay may isang misteryosong indibidwal, sakay-sakay ng isang malaking ibon, na nagbibigay ng mabigat na enerhiya sa buong paligid na kung saan ay napansin naman ng mga indibidwal na naroon. Ipinakita naman ang isang indibidwal na may mahabang buhok at hawak-hawak ang isang pamaypay. Saad niya na hindi nito inaasahan na napakarami raw talentadong nilalang ang naroon sa kanilang lungsod. Dahil dito, ay kanyang naitanong kung sino ang nasa likod ni Yesuan at tinangka nitong paslangin ang miyembro ng Drunken Immortal Cloud Ship. Tumugon naman ang ating bida na may kumpiyansang ngiti, na kung paano raw kung malakas na puwersa ang nasa kanyang likuran, ay makakaya pa raw ba niyang makaligtas sa kamay nito. Natawa naman ang misteryosong indibidwal, dahil tila na naginip raw si Yesuan ng gising, sapagkat nagtaka pa raw ito kung makakaya niyang wasakin ang puwersa na nasa kanyang likuran. Subalit sa kanilang usapan ay nagsalita naman ang City Lord ng Qianshan City at tinawag ang misteryosong indibidwal bilang Mr. Han, upang humingi ng pabor na ipagpaubaya na lang ang problemang iyon sa kanya. Ngunit winika ni Mr. Han na hindi nito inaasahan na naroon pala ang City Lord ng Qianshan City. Gayunpaman, ito raw ay problema ng Drunken Immortal, kaya't pinapayuhan niya raw ito na wag makialam. Hindi naman ikinatuwa ng City Lord ang mga sinabi ni Mr. Han, kaya't pagalit nitong sinabi na ang isang mataas na miyembro ng Drunken Immortal na nagmamay-ari ng ikasyam na palapag ay nais na apihin ang dalawang bata, at hindi raw ba ito natatakot sa kanyang pinanggagawa. Ngunit bigla namang lumitaw si Mr. Han mula sa likuran ng City Lord at tinutukan ito sa leeg ng pamaypay, dahilan upang mabigla ito nang hindi man lang mapansin ang mabilis na pagkilos ni Mr. Han, kasabay ng pagbabanta ni Mr. Han na hindi niya na raw uulitin ang kanyang sinabi, kaya't wag na itong makialam pa, sapagkat ito raw ay isang pribadong problema. Samantala nagpasalamat naman si Yesuan sa City Lord dahil sa pagliligtas nito sa kanila, ngunit sa tingin niya raw ay walang pakialam si Mr. Han sa mga pakiusap nito. Ikinatuwa naman ni Mr. Han ang kanyang narinig, kaya't sinabi nito na sa mundong iyon, ang malalakas raw ang magwawagi, at siya raw ang Drunken Immortal Bully.
Agad naman na dinuro ni Mr. Han si Yezuan, dahil ayaw naman nitong aminin kung sino ang puwersa na nasa kanyang likuran. Kaya't si Yezuan na lang raw ang kanyang pananagutin sa lahat ng kaguluhan. Agad naman na hindi sumang-ayon ang kapatid ng ating bida at mabilis na niyakap si Yezuan. Aniya, na kung nais nitong paslangin ang kanyang kapatid, ay siya muna ang paslangin nito. Sa kabilang banda naman ay balak pa sanang patigilan ni Captain Jiang Meng ang nais gawin ni Mr. Han, subalit agad siyang pinatigil nito sa pananalita. Dahil sa kanilang pagbabalik raw sa capital city ay agad humingi ang mga ito ng tawad sa kanyang master. Wika pa niya na mag-antay lamang ang mga ito, dahil sa harap ng cloud ship ay hahayaan niyang malaman ng lahat na siya ay isang drunken immortal bully, at kung sino mang hindi gusto ang kanyang ginagawa ay pumunta sa kanyang harapan at makipaglaban. Dahil sa mga sinabi ni Mr. Han, ay biglang lumabas ang master ni Yezuan sa kanilang harapan at sinabing manood raw ang ating bida sa kanyang gagawin, sapagkat tuturuan niya itong mambuli ng ibang tao. Mula roon, ay unti-unting nag-ipon ng enerhiya ang master ni Yezuan upang gawin ang isang teknik, at binanggit ang mga katagang sword intent, na kung saan ay lumikha ito ng isang malaking tubig na buhawi sa buong paligid. Matapos niyang makapaghanda ay nagkaroon ng isang espada mula sa kanyang mga kamay sa pamamagitan ng tubig, at mabilis na pinakawalan ang kanyang atake. Naghanda naman si Mr. Han upang depensahan ang paparating na atake at lumikha ng isang barrier na tinawag niyang 10,000 Mountains. Subalit, sa pagtama ng malakas na atake ng master ni Yezuan ay paunti-unting nagkaroon ng crack ang nilikha nitong barrier, dahilan upang ito ay mapasigaw at halos mamuti ang mata sa bigat ng enerhiya na kanyang natamo. Pagkatapos ng matinding sagupaan ay pinakita si Master Han na nakaluhod na nagmamakaawa na wag siya nitong paslangin, gayunpaman ay pinagbantaan ng Master ni Yezuan si Mr. Han na papaslangan niya ito upang malaman nito ang ibig sabihin ng pang-aapi, kaya't tawagin na raw nito ang pinakamalakas na nilalang na kilala ni Mr. Han. Kaya't abangan sa susunod kung ano ang mangyayari matapos galpihin ng Master ni Yezuan si Mr. Han na miyembro ng Drunken Immortal Cloud. Kaya't huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang ating video.